Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue. Previously on B1 Gang Adventures. Anong nangyari dyan? Baka naman gutom yan. Wala namang lagnat. Ano ba ang kinain ni Kuya? Baka lumala pa ang kalagayan ni Gino kung hindi natin agad ito maagapan. May nagsabi kasi sa akin na sa oras na namatay ang kumulam sa isang kinulam, hindi nagagaling pa ang kinulam. Partner in crime. Bulgar na rito yung modus operandi nila, pero kanya-kanya lang diskarte yan. Kung sino ka man, lumabas ka sa kinalalagyan mo. Bakit mo pinahihirapan ang biktima? Ewan ko, basta yun ang gusto ng babae. Tama na, iuwi ko na ang kuya ko. Kuya! Kabanata 5, High-Tech Tawas. Galit na galit si Mike Rodrigo nang malaman ang nangyari. Panay naman ang iyak ng kabiyak nito sa dinanas na matinding hirap ng panganay na anak. Magang-maga ang katawan ni Gino sa tinamong mga latay mula sa albularyo. Madalas ngang napapailing ang tuminging doktor sa ospital na pinagdalahan kay Gino. Yan na nga bang sinasabi ko sa mga batang yan? Hindi muna nagtatanong bago gawin ang isang bagay. Daig patuloy ni Gino ang nahizing sa fraternity. Panangis ang naging sagot ni Joe sa sermon ng magulang. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang ina na parang ayaw pakawalan ito sa takot na maparusahan ng ama. Nakatungo naman na parang sinilyado ang mga bibig ng walang kaimik-imik sa kinatatayo ang sulok sina Boging at Kiko. Hindi nila inaalis ang tingin kay Gino na nakaratay sa paggamutang iyon. Si Gino, na mabuti na lang ay nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Idedemanda ko ang albularyong yun, makikita niya. Nagagalit pa rin sabi ni Mang Mike. Ang kalagayan pa rin ni Gino ang pinag-uusapan ni na Boging at Kiko. Nagpunta ang huli sa bahay ni Nataba sa Binondo kinagabihan. Kawawa naman si Gino, panimula ni Boging. Malay ko bang sadista palang magtawas ang tandang Ben na yun? Biglang naalala ni Kiko ang mga iginuhit niya mula sa tinunaw na kandila ni Tandang Ben. Inilabas niya ang pitaka at kinuha mula doon ang isang piraso ng tinuping papel. Muli niya itong sinuri na hindi pinakikinggan ang paglilita niya ng matabang kaibigan. Sinita siya ni Boging. Tignan mo to. Para akong tangang nagsasalita hindi ka na pala nakikinig. Ano ba yung papel na tinitingnan mo? Pagkakakitaan ba yan? Ito yung kinopya kong hugis na nabuo sa tinunaw na kandila ni Tandang Ben. Nakatingin si Boging sa hawak na papel ni Kiko. Binali-baliktad ni Kiko ang papel upang makakita man lang ng kahit anong kahawig na bagay ang mga iginuhit niya. Si Boging naman ay inikot ang mukha niya para makakuha ng ibang anggulo. Nang makaramdam ng pananakit ng leeg si Boging ay may naisip itong mas mainam na paraan. Hinablot niya ang papel mula sa kamay ni Kiko. Bago pa nakapagprotesta si Kiko ay nagyaya na siyang magtungo sila sa computer shop ng kanyang ama sa unang palapag ng kanilang bahay. Huwag kang maingay at baka madinig tayo ng airpods ko masita pa tayo. Pili ni Boging sa kasamahan habang tahimik na binubuksan ang isang computer. Ano bang gagawin natin? Pabulong na tanong ni Kiko. Basta manood ka na lang. Pinagmas na ni Kiko kung paano inilapat ni Boging ang iginuhit niya sa papel papunta sa monitor ng computer sa pamamagitan ng handheld scanner. Nagpaliwanag si Boging kung ano ang ginagawa niya. Ipinasok ko sa program na CorelDRAW ang mga hugis na kinopya mo. Nakikita mo? Ngayon ay maari na nating pagbali-baliktarin ito. Hindi na kailangang mangawit ang leeg natin. Mas madali na nating makita kung sakaling may mabuong anumang hugis mula sa kinopya mong lumabas sa kandila. Pagpapatuloy ni Boging.
Natigilan si Kiko, sabik na nanonood sa ginagawa ni Boging. Umikot, pumatong, nag-iba ang kulay, dumikit, lumayo ang bawat hugis sa isa't isa. Pero wala ring nabuong hugis si Boging na pamilyar sa dalawa. Ako naman, Bogs, alok ni Kiko nang mapansing nawawala na ng gana ang kaibigan sa ginagawa. Sandaling tinuruan ni Boging si Kiko kung paano ang controls. Tapos ay naglakad-lakad ito sa kahabaan ng kwarto para maalis ang pananakit ng likod at batok. Si Kiko ay tuwang-tuwang nagpatuloy. Hindi naman talaga siya umaasang may kung anong lumabas na hugis sa kinopya niya. Sa totoo lang, duda siya sa kapangyarihan ni Tandang Ben. Napansin niya kasi noong tinatawa si Gino na nagiging boses babae lang ang kaibigan kapag kinakausap ng matanda. Pero kapag hinahagupit na niya ay nagbabalik sa normal ang boses. Idagdag pa ang halos hindi gumagalaw na bibig ni Gino habang nagboboses babae. Malay ba niya kung marunong palang magtapo ng boses si Tandang Ben? Parang bang yung may mga hawak na puppets? Mga ventriloquist? Pero sa ginagawa niya ngayon ay naaliw lang talaga siya dahil marami siyang nabubuong iba't ibang hugis, korte at kulay sa computer. Gumagana na pala ang pagka-artistic ni Kiko. Aliw na aliw ito sa ginagawa kaya halos mapatalon ito sa kinauupuan nang biglang sumigaw si Boging. Si Miss Puzon niya na! Iyaw ni Boging mula sa likuran na ikinagulat ni Kiko. Mabilis na lumapit si Boging kay Kiko. Pambihira ka, wala ka man lang timing, reklamo ni Kiko. Nagulat kasi ako nang makilala ko ang mukha ni Miss Puzon. Siya yan eh. Saan? Saan? Takang pagtatanong ni Kiko. Luminga-linga ito at hinahanap ang isinisigaw ng kaibigang halos lumuwa ang mga mata sa pagkamangha. Ayan! Yang hugis na nasa computer! Dinuro pa ni Boging ang monitor para talagang makita ni Kiko. Eto? Sigurado ka? Bumalik sa computer monitor ang pansin ni Kiko. Siguradong sigurado! Mismo! Definitely! Exactly! Precisely! The real culprit! The one and only! The truth and nothing but the truth! Ang pag-overacting ni Boging. Itong mga guhit na to ang buhok, ang itim na parting ito ay ang mga mata. Ito ang kanyang ilong at ito ang baba. Nakikita mo ba? Hindi ko pwedeng kalimutan ang mukha ng babaeng nagpakulong sa akin. Imagine, first time na nangyari sa akin yun sa buong buhay ko ha. Teka, Bogs, awat ni Kiko dahil hindi ito ganap na naniniwala sa kulam. Kung sisipatin mo mula dito sa gawing ibaba at kaliwa ng monitor, ay hawig sa high-cut rubber shoes ang hugis na yan ah. Yun na nga eh, pagpipilit ni Boging. Hawig talaga sa ribok ang hugis ng mukha ni Miss Puzon. Impit at sabay na nagkabungis-ngisan ng dalawa sa sinabi ni Boging. Hindi sila makatawa ng malakas dahil baka marinig sila ng tatay ni Boging. Pero Kiko, seryosong panimula ulit ni Boging nang kumalma na sila. Narinig mo rin naman ang sinabi noong bumarang diba? Naka-record yun sa tape ni Joe. Pagpapaalala niya. Na inutusan siya ng isang babae para takutin si Gino na huwag nang magpatuloy kung anuman ang ginagawa nito. Oo, at si Miss Puzon siguro yung tinutukoy na babae. Pananapos ni Boging. Teka Bogs, kahit naman kanino ay pwedeng gamitin ang sinabi ni Tandang Ben. Pagtutol ni Kiko. Napaka-general naman kasi ng mga sinabi niya. Ewan ko sa'yo, kontra ni Boging. Pero bakit lumabas ang mukha ni Miss Puzon dyan sa mga iginuhit mong tulo ng kandila? Napakibit balikat na lang at napatinging muli si Kiko sa mga hugis na tinuro ni Boging. Nang magkita ang barkada sa ospital kinabukasan, ay yung tape ni Joe ang naging usapan nila. Si Joe ang bantay sa kanyang kuya kaya libre silang makakapag-usap na apat. Si Gino naman ay may malay na at nagpapagaling na lang ng bugbog sa katawan. Kung totoo ngang pinabarang ka kuya, malamang na ayaw nilang may nag-uusyosyo o nagtatanong sa center. Siyempre, may dahilan kung bakit. Wala talagang multo sa center at wala ring nawawalang mga alahas, sagot ni Gino. Kahit masakit pa ang katawan, ay pilit na bumangon ito
para makapag-usap silang mabuti na para bang nagmi-meeting. Baka gawa-gawa lang yun ni Miss Puzon. Maaring ang may dahilan tulad ng sinasabi mo, Jo. At ang dahilang yun ay kailangang tuklasin natin. Huwag mong sabihing babalik ka pa roon, kuya. Nag-aalala muli si Jo para sa kapatid. Gino, may katwiran si Jo. Susog ni Boging na inuupakan ng mansanas na dala nila Kiko para sa kaibigan. Baka ipabarang ka ulit ni Miss Puzon, lalo na pag nakitang buhay ka pa. Tiyak na magagalit yun. Sino naman ang pwedeng bumalik doon? Tayong tatlo ay kilala na sa center. Tanong ni Gino sa mga kasama. Nagboluntaryo si Kiko. Ako, yung si Q lang namang si Ferrer ang nakausap ko. Hindi pa kami nagkakaharap noong sinasabi niyong Miss Puzon. Saka, hindi ako naniniwala sa mga barang na yan. Umaling si Gino. Delikado pa rin. Kung ituro ka ng sekyo kay Miss Puzon, hindi kumibo si Kiko, pati na rin sina Boging at Gino. Si Joe ay parang naiinis na nagsalita. Ako, pwede ako. Ano bang gagawin? Hamon pa nito. Sabay na nagkatinginan ng tatlong lalaki. Ayaw man nilang aminin pero si Joe lang talaga ang hindi pa kilala sa center. Nag-iisip na napasulyap sa dalagita ang tatlong binata.